Iniulat na isang source na doble ingat umano ngayon si President Xi Jinping dahil napag-alaman ng kanyang security team na mayroong mga usap-usapan na lalasunin siya ng kanyang mga kalaban sa loob ng Chinese Communist Party. Sinabi sa report na mayroong ilang miyembro ng Chinese Communist Party ang galit umano kay President Xi Jinping dahil pinapahamak umano ng Chinese President ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil sa pagkontra nito sa Estados Unidos. Pinaniniwalaan na suportado umano ng People's Liberation Army ang hakbang na ito ng mga Chinese officials dahil kinakabahan din ang Chinese military sa kung ano ang magiging polisiya ni Xi Jinping sa mga kalaban nito sa rehiyon at lalong-lalo na sa Estados Unidos. Hindi naman sinabi o kinompirma na nasabing report kung may kinalaman ba ang US government tungkol dito, ngunit naniniwala ang ilang analista na posibleng may malaking interest ang ilang Chinese officials sa Amerika kaya kinakalaban nila ngayon si Xi Jinping. Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa 6 na bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pagsasalita sa sideline ng Mutual Defense Board meeting sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na maraming bansa ang interesado sa ideya na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea na kung saan mas pinaigting ng China ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga barko ng Pilipinas. Nauna nang tinalakay ng Estados Unidos, Japan at Australia ang nasabing konsepto sa mga Philippine defense officials kasunod ng paglala ng ginagawang ilegal na panghihimasok ng China. Ngunit sinabi ni Browner ng Germany, Canada at France ay bukas din sa joint patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner na mga joint patrol ay nasa kanilang plano at sa ngayon sila ay nasa proseso ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa at ang mga warships ng Japan, US at Australia ay patuloy na magsasagawa ng freedom of navigation sa South China Sea na kung saan direktang sumusuway sa kagustuhan ng China. Noong 2021, isang German Navy destroyer ang nagpatrolya sa South China Sea at sinabi ng Foreign Minister ng Berlin ng hakbang na ito ay naglalayon na tulungan ang mga bansa sa Asia-Pacific region na mapanatili ang rules-based na international order. Sinabi ni Browner na suportado rin ng Canada at France ang ideya ng joint patrol sa West Philippine Sea matapos ang ginawang pagpupulong ng mga defense chiefs sa Fiji. Anya, hindi bababa sa 3 iba pang mga bansa ang magsasagawa rin ng pagpapatrolya sa nasabing karagatan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na umano ng Air Force ay isang Chinese drone na pinaniniwala ang nagsasagawa ng surveillance at sinabi na gumamit umano ng isang air-to-air missile. Sinabi sa report na ilang beses na umanong namataan ng mga personnel ng Armed Forces ang presensya ng isang pinaniniwalaang Chinese drone at sinabi na nagdadala umano ito ng isang malaking banta sa isla. Ayon sa pahayag na iligal umano ang ginawa ng China dahil wala itong karapatan na mag-deploy ng isang military drone nang walang pahintulot mula sa government. Kaya't nagdesisyon umano ang sandatahang lakas na i-deploy ang mga fighter jets at ang nasabing drone at sinabi na layon umano na magbigay ng isang malakas na mensahe laban sa iligal na panghihimasok ng ibang bansa sa teritoryo ng Iniulat ito matapos nangako umano ang gobyerno ng Pilipinas na muling babawiin ang pagkokontrol sa Scarborough Shoal na kilala bilang Baho de Masinloc na kung saan inagaw ng China
mula noong 2012. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na mula nang maupo ang administrasyon ni Pangulong Marcos, bumuo sila ng estratehiya kung paano nila makukuha muli ang pagkokontrol sa Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay 178 kilometro ang layo sa kanlurang bahagi ng Subic Bay na kung saan itinuturing na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at bukod sa Pilipinas sa China, inaangkin din ito ng Taiwan. Naagaw ng Chinese militia ang Bajo de Masinloc noong 2012 matapos ang isang standoff sa Philippine military. Ito ang nagtulak sa gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa komunistang bansa sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 hinggil sa legalidad ng 9-dash line ng China na kung saan inaangkin nito ang malawak na bahagi ng West Philippine Sea. Noong 2016, idiniklara ng Permanent Court of Arbitration na invalid ang maritime claim ng China at pinanigan nito ang mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa lugar. Ngunit nireject ng Beijing ang naging desisyon at nagpadala ito ng mas maraming barko sa Scarborough Shoal upang igit ang pag-aangkin nito sa lugar. Sinabi ni Tariela ng binuo nilang estratehiya upang makuha muli ang pagkokontrol sa Bajo de Masinloc ay suportado ng Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR.